Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Panday 2.0, shoutout kay Isagani sa Dial. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ang tunog, lumingon ang dalawang babae at nakita si Aaron na nakaupo sa yelo sa likuran niya. Ang gwapo na niyang mukha ay tila mas maislan at angular pagkatapos ng lahat ng melanin na umalis sa kanyang mga binti kagabi. Ang kanyang bahagyang ginintoang at bahagyang mapanglo na mga mata ay nakakuha ng puso ng mga tao sa isang iglap. Ang Aaron ngayon ay naging mas ugali at mas maganda kaysa dati. Natigilan at hindi nakapagsalita ang dalawang babae. Bagamat naniniwala ang dalawang babae na hindi mamamatay ng ganito si Aaron, hindi nila inaasahan na sa kanilang pag-chat, bigla siyang umupo doon na parang panaginip, 3,000 ka. Nagulat talaga si Chen Shuang at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Malumanay nang umiti si Ivory at tumingin kay Han Sanya ng mahigpit at ramdam na ramdam ko ang temperatura ni Han Sanya, hindi man lang ako umiyak. Pagkatapos yakapin, si Aaron ay matalik na tumingin kay Ivory, puno ng kahinahunan, hindi ako umiyak dahil naniwala ako sa iyo, natakot ako, dahil nag-aalala ako sa iyo, ikaw, alam. Ang bibig ni Ivory do, isang maling paraan. Ang Aaron ay sinabi ng mga salitang ito na mainit, ang buhay na ito ay may asawa kaya, ano ang itatanong? Sa pagtingin sa mapagmahal na dalawa, si Chen Shuang ay bahagyang natigilan, at ang kanyang kagalakan ay tumindi pa, ang kanyang mukha. Ngunit ilang sandali, ngumiti siya ng buong puso, marahil, kapag tinitingnan mo ang taong gusto mong yakapin ang ibang babae, mahirap makibagay saglit, ngunit alam ni Chen Shuang na ito ang madalas niyang Aaron, anong nangyayari sa oras na ito? Tanong ni Ivory sa oras na ito. Gusto ni Chen Shuang na umalis at bigyan sila ng mundo, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Ivory, hindi niya maiwasang tumigil. Para sa kanya, curious talaga siya sa nangyari. Ngumiti si Han Sanchen, tinitingnan ang kakaibang ekspresyon ng dalawang babae, at umiling, sa katunayan, gustong patayin ako ni Wang Xuanzi. Halos gaya ng inaasahan ko, nilaso na niya ako ng anting-anting ng buhay at kamatayan, ngunit ako walang choice para iligtas si Nayaner. Alam ni Han Sanchen na ang pagkalason ay nagpipilit sa kanya na gumawa ng mga bagay para sa kanila, na nangangahulugan na hindi niya makuha ang kanilang tiwala. Lalo na sinabi sa kanya ni Ao Tian na gusto niyang palitan ni Wang Jianzi ang pinuno ng pamilya Chen at ma-promote, ngunit maaari nilang itago ang iyong katawan at gumawa ng desisyon sa gabi. Ivory Road, hindi, kapag inilibing lang ako sa harap ng publiko hindi ko alam ang bangkay. Kumpiyansa ang Aaron. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, hindi napigilan ng dalawang babae ang pag-iling ng kanilang mga ulo at pagdadalamati sa katalinuhan at katanji tanging pag-iisip ni Aaron. Tama ang bawat galaw, at perpekto ang resulta ng bawat galaw. Kailangang magbuntong hininga ang mga tao para sa kanyang katanji tanging layout, gayunpaman, kahit na ang layout ng buong bureau ay perpekto, mayroong isang mahalagang punto na hindi maaaring idagdag, iyon ay, ang dragon ng walang pagtatapos ng touch, sa isang panig, hindi napigilan ni Chen Shuang na magambala. Ang pinakamahalagang punto ay kung paano masisiguro ng Aaron na makakaligtas siya mula sa estado ng bangkay. Pagkatapos ng lahat, kung ang Aaron ay hindi mabubuhay,
Ito ay isang magarbong kamatayan, kahit na ito ay matalino. Sa puntong ito, biglang natulala ang Aaron. Sa isang mahabang buntong hininga, sa katunayan, ako ay nagsusugal dito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Aaron ay sumugal ng husto at inilagay ang kanyang buhay sa linya. Pero ganito ang buhay, bawat pagpipilian ay sugal, kaya laging may ups and downs sa buhay, sugal. Aaron, ayaw mong mamatay. Galit na galit si Ivory kaya inabot niya ang Aaron. Isipin kung anong gamot ang ibinebenta ng uwak na ito, ang resulta ay kitilin ang sarili niyang buhay para magsugal, hinayaan nitong maggas si Ivory na kalahating patay, matatalo ang mga tao sa mesa ng sugal dahil malamang, natalo na sila kahit isang point lang ang manalo. Big winner siya pero hindi ako magpapatalo dahil ako ang nanalo ng isang puntos. Nang makitang naguguluhan ang dalawang babae, tumingin si Aaron kay Qin Shuang at tumawa. Elder Marshal Sister Qin Shuang, naaalala mo ba ang matandang nagligtas sa atin noong araw na iyon? Biglang isang leng si Qin Shuang, tandaan, maaari ba itong mag-alala sa kanya kung ano ang mahalaga? Dahil sinabi niya na ang aking kinabukasan ay mamuno sa buong mundo, at tinanong ko siya kung ano ang gagawin tungkol sa lason ni Nayener. Tumawa si Aaron, pero wala siyang sinabi. Ang kakaibang daan ni Qin Shuang. Hindi, marami siyang sinabi. Sabi niya hayaan ko na. Oras na daw para maintindihan ko. Tapos hinayaan niya akong gawin ang gusto ko. Tila walang sinabi si Qin Shuang tungkol sa mga salita ng matanda, ngunit para sa Aaron, marami siyang sinabi at sinabi pa sa kanya kung paano ito gagawin. Pagdating ng panahon, maiintindihan niya. Sa oras na ito, alam ni Aaron na ang ibig niyang sabihin ay ang oras bago ang piging ng hongmen. Sa makatuwid, malinaw na nakikita ng Aaron at nagpas siyang iset up ang pangkalahatang sitwasyon. Ngunit ang matanda ay nagbigay din ng sagot kung ang huling resulta ng larong ito ng chess ay maaaring maging matagumpay, iyon ay, kung ang Aaron ay maaaring mapupuksa ang shell. Sa madaling salita, hindi ka ba maglakas loob na gawin ito sa iyong sarili? Nang marinig ang paliwanag na ito, si Qin Shuang ay talagang hindi mapangiti ng mapait. Naramdaman niya na ang Aaron ay sobra na sa pag-interpret. Gayunpaman, naniniwala si Han Sanchen dito. Siyempre, ang isa pang mahalagang dahilan ay ang pinagmulan ng Diyos. Maliban sa Ren Shanhua, tinatayang walang nakakaalam ng pinagmulan ng Diyos na siya ay natulungan. Dahil din sa pinagmumulan ng pagbabago ng Diyos sa kanyang katawan kaya mas kumpiyansa si Aaron na dapat niyang malagpasan ang antas ng Chando. Siyempre, marami pang salik na nagpapatunay din na tama ang pakikipagsapalaran ng Aaron. Naaalala pa rin niya ang karanasan sa tirahan ni Wang. Sa simula, halos mapatay siya sa hindi sinasadyang pagkilos ni Wang Siman. Gayunpaman, ang Aaron sa wakas ay nakaligtas sa kanyang sarili. Kaya lahat ng lahat, hayaan ang Aaron sa ilalim ng pangkalahatang sitwasyon, sa isang golden cicada shell, sunugin ang bangka. Bagamat ang proseso ng katotohanan ay lumihis mula sa inaasahan ng Aaron, ang huling resulta at trend ay ganap na katulad sa pagtatansya ng Aaron. Tama ang Aaron. Nang medyo nagulat ang dalawang babae sa katapangan at diskarte ni Aaron, lumabas ang isang boses, original, ayaw kong magsalita, dahil wala kang damdamin at walang katwiran. Kung gusto mong mamatay, hindi mo ako pinaalalahanan kung talagang ibinaba mo ang tawag, binabaligtad ng iba ang iyong mga gamit at pinalabas ako, hindi ba ako makakasama mo? Damn it, kung may mamatay mang iba, magbayad ka na lang ng paper doll. Gusto mo pa bang ibaon ang ginseng doll na gaya ni Laozi? Nang marinig ang tunog na ito, si Aaron ay nagbigay ng mapait na ngiti, iginalaw ang kanyang kamay, at hinihimok ang double dragon tripod mula sa space ring. Sa oras na ito, tumalon si Ren Shanhua mula sa tripod. Si Ivory ay natural na hindi nagulat dito, ngunit si Qin Shuang ay tumingin sa kontrabida at natigilan. Oh, kagandahan! Nang makita si Qin Shuang na nakatingin sa kanyang sarili, hindi maiwasan ni Ren Shenbaby na tumingin sa kanya. Hindi mahalaga, namumula ang mukha niya kapag nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa Qin Shuang mula sa itaas hanggang sa itaas. Kung gaano siya tumingin, mas gusto niya ito. Ito ay, curious na tumingin si Qin Shuang kay Aaron. Oh, gadget yan. Aaron, gadget ka. Gadget ang pamilya mo. Pagkatapos ng pagmumura sa Aaron, biglang nagbago ang mukha ni Ren Shanhua at gumawa ng napaka-gentleman na pagsaludo kay Qin Shuang, magandang babae,
si Shenhua ay aking lingkod. Hindi mapigilan ni Chen Shuang na matawa sa aksyon ni Ren Shenhua. Yumuko siya at hinawakan ang ulo ng cute na lalaki. Direkta ring tumalon si Ren Shenhua sa Chen Shuang. Natural, ang target ay nasa isang lugar. Sa kabutihang palad, hindi sinasadyang hinawakan siya ni Chen Shuang sa kanyang kamay. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya na abutin si Chen Shuang, ngunit nalaman niyang hindi niya ito maabot. Hindi pa rin maintindihan ng Aaron ang isip ng maliit na lalaki na ito, kaagad na nawalan ng boses, mas mabuting bigyang pansin ito ng isang tao. Damn, Aaron, mayroon kang napakagandang asawa. Ang magandang nakakatandang kapatid na babae na ito ay likas kay Laozi. Tandaan, simula ngayon, asawa ko na siya. Oh, nga pala, Mrs., ano ang pangalan mo? Nagniningning ang mata ng kalakal na ito, bituin ang magtanong ng isang paraan sa chin hamog na nagyelo. Walang magawa si Chen Shuang na pumikit, para sa mga salita ng ginseng na sanggol ay tiyak na wala siyang pakialam, ngunit ito ay parang bata na usapan. Tiningnan ni Aaron ang hamak na hitsura ng sanggol na Renshen, at hindi napigil ang magbiro, may tinatreto ba ang mga donor ng dugo na may ganitong saloobin? Damn, I wanted to drink your blood before. Gusto ko sanang kumagat sa talampakan mo habang tulog ka kapag nanaginip ako. Pero ngayon, huminto ako. Ginseng sanggol walang interes tugon paraan, ngunit mata ay tumigil sa chin frost katawan. Oo, may mga taong ayaw bumalik. Aaron laughs. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ako magsisisi. Gusto kitang inumin noon dahil hindi kita kilala. Ngayon alam ko na isa kang malaking hari ng lason. Uminom ka ng dugo mo. Natatakot ka ba na hindi ako mabubuhay ng matagal? Sapat na. Ginseng baby disdain way. Dahil doon, tumingin siya kay Chen Shuang, gusto ko pa ring manatili sa aking mahal na asawa magpakailanman. Hindi ko gusto ang dugo ng hari ng mga lason. Napangiti si Chen Shuang, bagaman ang Aaron ay talagang nalasan, ngunit ngayon ay nakabawi na ang lahat, paano mo masasabing labis-labis na? Nang marinig ang mga salita ni Chen Shuang, paulit-ulit na umiling si Ren Shenhua, asawa, nagkakamali ka. Ang mga lason na iyon ay hindi pa naalis, ngunit naging mas malakas na kakaibang lason sa kanyang katawan. Sabihin na nating kailangan lang ng lalaking ito ng isang patak ng dugo upang mapunta sa ilog, at walang sino man sa mga nilalang sa ilog ang mabubuhay sa loob ng 1,000 milya. Ang mga salita ng sanggol na ginseng, nagulat na si Chen Shuang ay napatulala, hinayaan ding tuluyang matigilan sina Aaron at Ivory. Ang isang patak ng dugo sa ilog ay maaaring mamatay sa lahat ng mga nilalang sa ilog. Anong klaseng lason ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.